frozen yung air assets o kaya yung kanilang mga yate pero pwede pa palahong gamitin. So, kasi ang logic dyan, halimbawa, kung ang usapin dito ay money laundering ng mga drug lord, no? O kaya po ang usapin dito ay pagnanakaw sa pera ng gobyerno. So kung ikaw inaakusahan na isa sa mga magnanakaw o ikay drug lord, so kung meron kang eroplano, meron kang helicopter, pwede mong i-transport pa rin yung produkto mo na illegal. Basically, ganon ang kung sa Philippine setting, di ba? Pwede mo pa rin gamitin yung air assets mo o yung mga yate mo to transport illegal drugs. That's one. Kung hindi ka naman nasa illegal drugs, ikaw contractor. So, pwede ka pa rin maghakot ng pera mo galing sa Alpha Land, halimbawa lang po ito, papunta dito sa Maynila. Hahakutin mo gamit ng iyong eroplano o helicopter. Ganun po yun, attorney. Tama ho. By logical analogy, dahil nagagamit mo pa rin po, you can do yung pwede mong gawin doon sa mga vehicles mo. Still exercise property rights, including the use of these vehicles. Kung paano mo gamitin, possible din po yung scenario binabanggit mo, Manong Ted. So you can still enjoy the fruit of the poisonous tree. Yun yung inaano natin, Manong Ted, na so ngayon we're trying to remedy that na parang we would support the AMLAC na baka pwede pati yung possession na ng mga vehicles na to, whether air, papunta na sa atin. So attorney, ano ang pwedeng gawin dyan? AMLAC will have to petition the Court of Appeals for the possession of all of these assets or properties. Yes po. Arguing that ang purpose ng freeze order is to preserve the properties, pag ginagamit ito, nagde-depreciate yung value. Is that specific in the order of the CA? Specific ba yan? Kasi di ba specific. ano ba itsura ng court order na iyan kapag nag-freeze ka ng assets? Bangko, hindi pa pwede ng galaw nung withdrawals mo, walang ganon. Kapag ba naglabas ng specific ba yun? O medyo may gray area na naman doon. Specific ba na pag frozen ito, pero the owner can still use the property? Ganun po ba yun? Hindi ho, yan, yun yung implied do sa order, yung wala ho siya nakalagay na they can still use, but ang nakalagay lang ho sa order is na hindi mo pwede i-transfer, yung mga restrictions lang po ang nakalagay doon. Ayun, so technically, hindi ko naman ito binebenta di ba? Wala naman sa order ng court na hindi ko pwedeng na kayo na ang may hawak nito So pwede ko pa rin itong sakyan ng aking mga chika babes. Pwede ko pa rin itong sakyan kung ako'y mamamasyal. Pwede pa rin palang ganun. Okay. Tama, Manong Ted. And you have to remember yung freeze order na yan is directed towards yung mga entities of government. For example, at saka sa mga private sector like the banks. Doon doon naka-order. Hindi yun doon naka-order doon sa tao na pinifreeze mo yung accounts. Yung sa vehicles, naka-order yan sa LTO, bawal mo ipa-transfer yan. So water assets, ganun din ho. Ayun, so sa ka-app ito naka-address, no? Opo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!